Nadadapa, bumabangon gaya ng puno, hindi pumapalag. Puso ang pag-uusapan natin ngayon, Nocturnes. At ang tanong na ating sasagutin sa episode na ito, mabuti ba ang exercise sa puso? Oo, mabuti ang exercise sa puso. Ebidensya. Napapansin nyo ba na kumpara sa taong hindi nag-exercise masyado, konti lang ang pulso ng taong palagian ang exercise. I-research nyo, ilang beats per minute ang mga athlete at ilang beats per minute ang yung average. Sige, normal person. Yan. Mapapansin nyo, mga nasa 50 to 60 beats ang pulso ng isang karaniwang tao. Pero ang mga athlete kung hindi ka man nagko-compete, no? Basta nag-exercise ka parati, gumagalaw, yung napapagod ka, yung tumatakbo everyday or most days per week, alam nyo kung ilang beats per minute, mga mababa sa 60. Mga iba nga as low as 40. Ako, napapansin ko, mga naglalaro sa 52, 58, kasi di man ako nagko-compete everyday, no, para sa isang team. Pero sa experience ko bilang karatekista, at ngayon na nagpa-personal training ako sa gym, siguro nakakontribute yun sa mababa kong pulso. Kaya mga mababa madalas, no, sa 60 beats per minute ang resting heart rate. Yun yung ibig ko sabihin, resting heart rate. At ano naman kinalaman ng konting beats per minute sa pagkakaroon ng healthy heart? Pag konti lang kasi yung beats per minute mo, ibig sabihin, hindi kailangan masyadong magahol ng iyong puso pagdating sa pagpapump ng oxygen sa katawan, yung pagsusupply ng nutrients sa iba't ibang parte ng iyong katawan kung konti lang ang beats per minute mo. Pero kapag maraming beats per minute, ibig sabihin, parating nasa-stress ang puso mo, yung konting galaw lang, ang bilis-bilis ng pagtibok. Kasi hindi siya masyado na exercise. Pero kapag parati ka nagka-cardio exercise regularly, at hindi lang cardio, pakisamahan mo din ang pagbubuhat, yung body weight training, push-ups and all, mahahasa yung muscles na iyong puso. At pag nahasa yung muscles na iyong puso, hindi na niya kailangan masyadong magpakapagod. Kahit siguro konting pagtibok lang, konting beats, enough na, sapat na ang oxygen na mapupunta sa iba't ibang parte ng katawan. At isa pa nakakatulong dyan yung pag-widen ng iyong veins o blood vessels. Tingnan nyo yung katawan ng mga athletes. Mas lalo na yung wrist, di ba? Yan. Ito yung pangarap ng mga ibang, yung mga iba kasi, mas lalo na yung mga nagba-bodybuilder, pangarap nila yung tinatawag na vascularity. Pag sinabi kasi natin vascularity, talagang bakat na bakat yung veins o blood vessels sa, kuwari, sa akin, no? Yung sa aking wrist, talagang bakat na bakat siya. Di ko alam kung nakikita ito ngayon sa camera. Kasi nga yung effects ng camera, yung lighting. Pero kapag nakita mo to ng malapitan, talagang pumuputok yung veins. Ibig sabihin, marami ng dugo na dumaloy doon. At dahil sa dami ng dugo, lumuluwag yung blood vessels. At kapag maluwag yung daanan ng dugo, hindi na kailangan masyado magpakahirap ng puso sa pagtibok. Kaya yon yung aking sagot at ebidensya para sa sagot na nakakatulong nga ang exercise sa puso. Pero, disclaimer lang, kailangan mo rin ng panahon sa pamamahinga. Kasi pag naalabis naman yung pag-exercise mo, hindi rin maganda yun. Pwede ka ma-injure at kapag kulang ka sa tulog, mag-exercise ka, wag mo rin gawin yun. Pwede natin pag-usapan yung tungkol sa recovery. Siguro kapag nataon na ulit na muscle yung mabubunot sa ruleta. So, nagustuhan mo ba ang episode na ito? Pakilike lang dyan sa baba. Tapos, i-share mo to sa iyong friends or family na gusto mo i-motivate na mag-exercise. Mas lalo na yung mga sa tingin mo may sakit sa puso at kung sa tingin mo questionable yung mga iba kong sinabi na hindi disagree kayo, i-comment nyo lang sa baba. O kung may gusto nais kayong sabihin na encouraging, pwede rin naman mag-comment din kayo. Kaya hanggang sa susunod na episode para talihin ang iyong tikas. Nadadapa, bumabangon gaya ng puno, hindi na pumapalag. Kahit gaano kalakas ang bagyo, panatili